Blessed morning, mga lingkod ng Diyos. To be continue tayo sa ating pag-share ngayon. So, ang ating topic ngayon, nasa Bible, Mateo chapter 10, verse 31 to 32. Ang title niya ay, Ang Pagpapatotoo kay Kristo. Sabi doon is, ang sinumang kumikilala sa akin sa harapan ng maraming tao, kikilalanin ko rin siya sa aking amang nasa langit. Sa verse 32. In verse 33, ang sino mang ikaila ko sa aking amang nasa langit o sa mga tao, ikakaila ko siya sa aking amang nasa langit. So, pinapakita doon mga lingkod ng Diyos na kung kilala natin si Jesus, talagang binabagi natin siya. Ba? Sa ibang tao, kasi patotoo mo yun sa buhay mo na ang Diyos na si Jesus ay kumilos o Kristo o si Kristo ay kumilos sa buhay natin. Patotoo yun. Na yung patotoo mo ay walang mangungusga sa iyo. Kasi patotoo mo yun galing kay Kristo. Na binago ka ni Kristo. Sino nga ba si Kristo? Si Kristo sa Tagalog ay tagapagligtasan nyo. Ayun ang ibig sabihin ng Kristo. Tagapagligtas. At sino nga ba ang Kristo? Hindi ito yung mga narinig natin na may pangalang Kristo. Tunay na Kristo ay si Jesus. Kaya nabuo ang pangalan niya na Jesucristo dahil si Jesus ang ating tagapagligtas. Ayun ang meaning ng Jesucristo. Jesus na ating tagapagligtas. So, hindi ang tao makapagligtas sa atin, hindi sila yung Kristo. Kundi ang titukoy ng Kristo doon na dapat na patotoo natin sa ibang tao ay si Jesus. So, dapat si Jesus ay binabagi natin, sinishare natin, pinagmamalaki natin, pinagmamayabang natin. Dahil kabutihan ng Diyos yun. Yung pinapatotoo mo sa buhay mo na sa pamagitan ni Kristo. Ba? Na dahil sa kay Kristo, tayo ay nabago, tayo ay binago, tayo ay nagkaroon ng pagbabago. Ba? Naging iba tayo sa iba. Ba? Kasi may Kristo tayo, o tayong lahat na inuna. So, huwag natin kakaya si Kristo o si Jesus sa ating buhay. Bagkus ipagmalaki natin siya. Mag-testimony tayo sa mga tao na itong ginawa ni Jesus na ating Kristo sa ating buhay. Na inabot niya tayo, binago niya tayo, at kinatagpo niya tayo. Ginagamit niya tayo, at naglilingkod tayo sa Kanya. Kaya naman, sa araw ito mga lingkod ng Diyos, huwag natin nahayaan na ikaila natin si Kristo sa ibang tao. Sa verse 33, sabi doon, ang sino mang ikaila ko sa harapan ng maraming tao, ikakaila ko siya sa aking amang nasa langit. So, ang ibig sabihin ng ikaila, ikakaya. Or tinitanggi natin si Kristo na hindi siya pinatotoo sa buhay natin o sa ibang tao na tayo ay binago ni Kristo. So, the more na pinapakilala mo, nagpapatotoo ka sa ibang tao dahil kay Kristo, doon, di mo kinakaya si Kristo sa ibang tao. Kaya, lagi natin pangawakan si Kristo. Ano mang ginagawa ng kaway, ay i-share natin si Kristo sa ibang tao. Kasi, ikaw yung magiging daluyan ni Kristo para ang ibang tao ay makakilala sa kanila. Para ang ibang tao ay makakilala sa Kanya. At hindi tayo ubaga makita sa ibang tao, kundi si Kristo. Ba? Kaya sa araw to ay kakantayin natin yung Diyos inibig mo. Dahil kung Diyos ang umibig sa iyo, is ipagmamalaki mo si Kristo. Ba? Kasi si Kristo na si Jesus ay Diyos sa buhay natin. So hindi siya tao, Diyos siya. Bakit natin siya pinatotoo sa ibang tao? Nagpapatotoo tayo dahil kay Kristo. Dahil nga si Kristo na si Jesus ay Diyos siya, hindi siya tao. Hindi siya ordinaryong mismong Jesus lang, kundi Jesus siya na Kristo na tagapagligtas. Ang ibig sabihin ng Kristo, tagapagligtas at Diyos din siya. Kantayin natin na ang Diyos inibig mo. Mensahe na ito ay pangawakan ninyo
pagkatiwalaan nyo, paniwalaan ninyo. Dahil ang Diyos ay darating sa buhay ninyo kapag pinaniwalaan nyo to at ibabahagi nyo ang mensahe na ito sa ibang tao. At kanta na ito ay aalay natin sa ating Amang sa langit, maging kay Jesus. At ang mensahe na ito, hindi sa akin, kundi para sa inyong mga nakikinig. So, ginamit lamang ng Diyos na daluyan o mensahero o instrumento para makakilala kayo sa Kanya. Tataas-taasan, ika'y ganda-ganda, ikaw ang Panginoon. Mga lagi kong kasama, ikaw ang Panginoon. Binigay mo ang lahat, Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, tinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na, katwiran ni Jesus iyong nakikita. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, tinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na, katwiran ni Jesus iyong nakikita. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, tinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na, katwiran ni Jesus iyong nakikita. Sabi doon, Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Inibig tayo ng Diyos. Kaya naman, sa pamamagitan ng pagpapatotoo natin kay Kristo sa ibang tao, naibig natin ng Diyos doon. Napapakita natin na mahal natin ng Diyos. At napapakita natin sa ibang tao na inibig din sila ng Diyos. Dahil napapatotoo tayo kay Kristo, na si Kristo ay binago niya tayo. Sino si Kristo? Si Jesus. Walang malilito mga lingkod ng Diyos. Si Jesus ang Kristo na tinutukoy doon sa Biblia, at wala nang ibang Kristo. Kaya kung dinadaluyan tayo ng pag-ibig ng Diyos, kung ikaw ay nakaranas sa kabutihan ng Diyos o ng presensya sa pagmamahal niya, huwag mo ikakaya si Kristo sa buhay mo. Ipagmalaki natin si Kristo dahil walang ibang kayamanan na dumating sa mundo or bumaba sa mundo, kundi si Kristo Jesus ang siyang nagligtas sa iyo. At siya ang Kristo. God bless mga lingkod ng Diyos. Pagpalain kayo ng Diyos.